Hello mga ka-housewife! Ito pala yung mga dalang gulay na aking sister na galing sa garden ng aking father. Hindi ko nakuha yung iba mga ka-housewife kasi naluto na. Nakalimutan ko na naman mag-video mga ka-housewife. So yun na lang mga natirang nakuhaan ko ng video. So pagdating ng sister ko, nagkayaan kami mamasyal sa labas at nakapag-decide kami na sa Manila Ocean Park kami pupunta. Buti na lang kahit holiday or Holy Week ay may mga open pair na pasyalan. So dito sa Manila Ocean Park ay meron din siyang hotel sa loob, yung Hotel H2O. So, pwede ka ding mag-check-in doon para mag-staycation if you want. Tapos, nag-park muna yung bayaw ko. Tapos, naglakad kami papuntang entrance. And nadaanan namin yung Hotel H2O na entrance. Naglalag na naman tayo mga housewife. Pwede ka rin kumuha ng tickets dito sa mga machine kung ayaw mo pumila sa mismong ticket booth. So, ayan, kumuha na aking sister ng aming tickets. Kaming naman na aking pamangkin at aking anak ay naghihintay lang sa gilid. And then, naisip namin pumasok pa sa loob kasi super init mga ka-housewife, as in super. Buti na lang itong entrance ng Ocean Park ay air condition na siya. Para siyang mall na marami din siyang parang kainan, tapos may mga bilihan, tapos pwede yung mga bata mag-enjoy. So, while waiting for our tickets, naglakad-lakad muna kami nila Moyi at na aking pamangkin na si Adeline or Isa dito sa loob. Tapos yun, malawak siya mga ka-housewife na mga kainan. Tapos may mga place na yung mga bata pwede maglaro. Tapos dito sa side naman, pwede kang bumili ng mga stuff na yung binibenta mismo ng mismong Ocean Park, yung mga souvenirs, mga ganun. Pagpasok sa entrance, the first thing you have to do is to take a picture, a group photo with your family or your friends, and then it's optional if you want to print it out or not. Every time na may picture taking, mayroon sang ticket na binibigay. So, pwede mong ipakita yon kung gusto mo ipaprint. So, pagpasok mo sa loob, ito yung makikita mo, bumuwad sa'yo. Para siyang jungle type of forest look like na may mga aquarium na malaki sa sides. You can go upstairs if you want to see more of the view. Pero kami, medyo tinatamad ako that time. Where is that place? Where is that place? Going to the jungle. We don't like the jungle because we're already at jungle Amazona. We'll go to the water now. Yeah, because we might see our relatives there. Yeah, my best friend. Oh, diba? Sabi ng pamangkin ko, sa taas to, baka makita na yung mga kalahi namin. Charot. No choice ako mga ka-housewife kasi that time ay umakyat din kami sa taas. Kasi kami ng sister ko, tinatamad kaming umakyat dyan. Pero sabi ng aking daughter and her daughter, sabi niya, come here and see upstairs. So, ang mga mothers, no choice talaga. So, ayan, ito lang pala ipapakita ng aming mga anak, my best friend. O, diba? Charot. After that, pumasok na kami sa loob. So, ito yung makikita. So, uunahan ko na kayo mga ka-housewife. This video is a vlog. So, hindi to reels. Kaya medyo mahaba itong video na to. Sana pagpasensyahan nyo na. Buti na lang at malamig sa loob. Naka-air condition mga ka-housewife. Kaya hindi nabasa ang aking kili-kili. So, habang papasok sa loob ng Ocean Park, mas palaki na ng palaki yung mga aquarium na makikita sa loob. So, I'll just gonna give you a quick tour mga housewife. Iba't ibang klase ng mga isda or animal species sa loob ng dagat, sea urchins, mga corals, basta yung mga nasa loob ng ating karagatan. But of course, there's 1,000 of sea creatures deep inside the ocean na siguro wala din dito sa Manila Ocean Park. At least some of them ay nandito. Ayan, ito yung, hindi ko alam kung itlog pa to ng, di ba, may something sa loob. May mga corals din na mga ganda ang makikita dito sa loob. For me, in my opinion, ang Manila Ocean Park is good for the kids and mga young at heart. And mga adults na gusto ko makadiscover ng mga sea creatures. And there are some land creatures din mga housewife. I'll show you later. Para dun sa mga interested na pumunta dito, ang entrance fee ng Manila Ocean Park is 750 per head. Before, nasa 500 lang yata ito noon. Hindi ko alam kung sulit pero kayo nang bahalang humusga mga housewife. So, nandito na kami sa part ng mga aquarium na super laki, na parang mga TV na malalaki, na parang hindi totoo yung nakikita mo. Pero, in person, napakaganda mga housewife. Super ganda. Tapos, ito yung part na siguro sa lahat naman nakita kong sea creature. Dito ako natakot. Lalo in person. Ang laki nila sa personal mga ka-housewife. Itong mga giant eel. Hindi sa pag-OA mga ka-housewife, pero nakakatakot talaga in person.
But for me, mas marami kang makikita mga sea creatures dito sa Manila Ocean Park kaysa dun sa adventure or ocean adventure dun sa Subic, Zambales mga ka-housewife. Mas malaki yung mga aquariums dito compared doon. Siguro yung maganda lang para sa akin doon sa Ocean Adventure Park sa Subic is yung malapit yung mga sea lion sa'yo pag nagpe-perform sila. Ito na, papunta na kami dito sa aquarium na napakasikat. So, ito yung pinaka-attraction dito sa Manila Ocean Park. Yung parang pabilog na aquarium na talagang feeling mo na sa loob ka ng dagat. Medyo crowded tong area na to. Tapos, hindi siya ganun kahaba. Medyo maiksi lang siya mga ka-housewife. Mga ilang meters lang. Pero at least malamig sa loob. Air condition pa rin. Tapos, marami kang makikitang iba't ibang klase ng isda at ng mga sea creatures. May mga shark na rin dito mga ka-housewife. Gandang-ganda na ako sa view, pero yung anak ko that time ay napakanig. Ang sinasabi niya sa akin, Mommy, what if the glass will break? What will happen? Etc. Ganon. And then sabi ko sa kanya, relax, take it easy. And finally, nakita ko tong napakalaking stingray na ang tagal kong gustong kunan, pero nagtatago. Finally, nakunanan ko din siya ng mas malapitan. To think of it, napakaswerte natin kasi may mga chance tayong ganito na makikita natin yung mga nasa loob talaga ng dagat na it's impossible to see. Paglabas mo may part dito na pwedeng bumili ka ng mga souvenirs and then another aquarium na malalaki. Tapos meron din aquarium sa taas and then makikita mo yung parang nag-alaga sa mga aquarium ay nandun sa loob at lumalangoy at kasama ng mga sea creatures. Diba? Ang galing. Tapos sa kabilang side naman, merong magic tank na pwede mong hawakan yung mga isda. Pero medyo nahilo ako dyan mga ka-housewife. Ang asim na mga... ayoko na, charot. Nalsim dyan. Another aquarium na naman mga ka-housewife which on the top. So medyo nakakatakot to mga ka-housewife kasi andito yung mga malalaking shark talaga. So, doon sa isang side naman, mga aquarium na parang ganito yung itsura. Hindi naman siya ganun kalaki. Yan, puro aquarium talaga sa loob. Tapos lumabas na kami para pumunta sana sa Sea Lion Adventure. Pero wala na, hindi na namin naabutan kasi nag-start na mga 3 p.m. Paglabas mo, super init. And makikita mo doon sa side, merong cruise ship na nakadaong. So, this part, pwede kang mag-snacks dyan sa gilid. And dito, pwede kang makipag-interaction sa stingray. Pwede mong hawakan. Pero ako natakot ako mga housewife, so hindi ko kinaya. I don't touch it. O, di bang feeling mga housewife? Kasi hindi pa ma-eczema ako. So, ayoko na maghawak-hawak para mga bagay-bagay. So, ito naman yung shark na malalaki. Di ba? Nakakatakot mga housewife sa personal talaga. So, pagpasok naman namin dito, buti na ang air conditioned na naman. So, ito na yung papunta sa mga penguin side naman. And mga, dun sa gilid niya, mga pictures, mga kung anong drawing, mga ganun. Dito naman ay nakapila na kami papunta sa penguin area naman. Pwede ka makipag-interact at magpa-picture malapit sa penguin. Pero kami ay dire-diretso na lang at lakad-lakad na lang hanggang nakaabot kami dito sa may parang Christmas area nila. So, yun. Parang feeling mo na sa Antarctica ka rin. Charot. In this area, parang picture perfect siya. Kung gusto mo mag-picture sa mga Christmas tree ay maganda dito. At malamig din. Perfect for the kids. And then, paglabas mo ng area na to, yung parang pagpaprintan ng mga pictures. So, yung sister ko nag-decide na magpaprint ng isang picture. Pero may kamahalan mga ka-housewife. Pag sa akin siguro nakuripot, parang ayaw ko na. Charot. And then, after that, merong side na pang souvenirs ulit. Mga stuffed toy na super mahal din mga ka-housewife. Charot. Paglabas mo doon, may area na pwede maglaro yung mga bata or kahit isip bata. And then, sa side na yon parang bay area na restaurant na pwede kang kumain, magpa-picture. So, maganda rin yung tambayan. Kasi air condition naman siya. Tapos, kung gusto mo mag-muni-muni or broken-hearted ka, parang maganda dito magtambay. Sa mga time na to mga ka-housewife, medyo pagod na ang yung housewife. Gusto ko na parang mag-rest, parang tinatamad na ako maglakad-lakad. Parang ayoko na rin manood nung Sea Lion na performance. Kaya sabi ko sa sister ko, ay nakapanood na kami ng ganun sa Subic. And then, super init nung area kung saan ka manonood. Pero yun, nung naglakad kami ng super init sa labas, and then pagpasok namin, buti air condition na naman. So, dito naman kami sa land animals or mga creepy creature. O, diba ang note ng anak ko, mana sa ina? Charot! So, I'm just gonna give you a quick tour here, mga housewife. Mostly mga iguana, mga turtle, iba't ibang klase ng turtles.
Tapos may mga frog, iba't ibang klase din ng frogs. And then, ano pa ba yung nakita doon? Mga spiders, yung mga creepy talaga na creatures, mga ka-housewife. Yung parang hindi mo kayang hawakan. Mga ganon ang makikita mo sa side na to. Medyo late ko lang talaga itong na-edit, mga ka-housewife, kasi medyo naging busy nga ako. Sabi ko nakaraan ay may mga bisita ako. So, talagang ito lang yung time ko para ma-edit ito. Hinahanap din ng aking brother and ng pinsan ko and yung mga close ko kung saan na si ka-housewife. Kaya I have no choice. Your wish is my command or your command is my wish. Charot. So, ayan. Andito tayo sa part ng mga spiders. Iba't ibang klase ng spider ang makikita dito, mga ka-housewife. At nakakatakot din yung itsura ng iba. Tapos, ito na yung mga frog. Yung panloko namin sa aming daddy. May kulay yellow na frog. Iba't ibang klase ng frog. So, andito na ako sa bandang serpent area. Yung mga ahas. Ito, napakalaki niya, mga ka-housewife. At napakahaba. Medyo nakakatakot siyang lapitan kahit nasa glass. Parang hindi ko kaya, mga ka-housewife. Iba't ibang klase ng mga ahas or serpent ang makikita dito, mga ka-housewife. May malaki, may maliliit. So, it's your choice. Charot. This time talaga yung paa ko, mga ka-housewife, ay masakit na. So, medyo tinatamad na ako noon dito. But for you, I will. Nag-video pa rin ako kahit na medyo tired na yung pakiramdam ko. Kasi nga, meron akong plantar fasciitis sa right foot ko. So, medyo masakit yung paa ko pag matagal na nakatayo at naglalakad. So, after nitong creepy area, eto naman yung ipis, yung mga cockroach area. Sabi ko, ayoko na tignan kasi sanay na ako. Charot. Na mga time na nag-decide na kami umuwi at sabi ko kasi mainit yung area dun sa may Silayan area. Hindi na namin papanoorin kasi nakapanood na kami ng ganun ni Moy noon. And ayaw na rin panoorin ng aking sister. Kaya nag-decide na kami pumunta ng BGC at imi-meet si daddy doon. Favorite talaga namin puntahan tong BGC kasi mga ka-housewife to, nakatira pa kami noon way back 2008, 2009 sa bandang East Rainbow, Makati, Pateros area. Ito talaga yung tambayan namin. Naalala ko, wala pang masyadong building sa area na to. As in, malawak lang siya ng mga lupa. And then, ang naalala ko dyan, ay ang nakatayo pa lang is yung Market at yung Bonifacio High Street. Kaya super malapit yung loob namin sa lugar na to. Naalala ko, lagi namin pinupuntahan. Every weekend, minsan nga kahit hindi weekend. Tapos naalala ko that time, yung anak ng ate ko, yung daughter niya, napakaliit pa, wala pang 1 year old, ay namamasyal na kami dito. So, sarado pala ang market. Pero dito namin kasi imi-meet yung aking husband. So, pagka-meet namin sa kanya, nag-convoy na kami papunta ng BGC High Street. Favorite ni Adeline na lugar, ito ang BGC kasi she is a BGC girl. So, nagpark yung aking husband at si Kuya Adonis sa parking area. Kami naman ay naglakad na papunta ng Fully Book. Anto kami sa Bonifacio High Street or BGC High Street. So, ito yung favorite din naming tambayan before. The two mangoes are together. Big mango, small mango. Oh, diba, bully sister talaga, mga ka-housewife. Tapos, habang naglalakad kami, ay nagulat ako dito kay Kuya. Matindi makatingin. Isip ko, sikat na ba ako? Ba't kilala na niya ako? Charot. Oh, diba, ang kapal ng mukha. That's her brand. Yeah! Nakita ko yung ate ko. I didn't syempre. And also the face. May mga ibang store dito sa BGC High Street na nakasarado. So, iilan lang talaga yung mga open. Buti na lang itong Fully Book, yung pupuntahan namin, ay nakabukas. Kasi nga, diba, nasabi ko noon na bibili kami ng Bible ng husband ko. Kaya naisipan ko, dito na lang sa Fully Book bumili kasi marami ditong mga libro. Ito rin yung pinaka-favorite naming tambayan before pa, mga more than 10 years ago. So, ang dami mga books dito, mga ka-housewife. At saka ang gandang tumambay dito kasi pwede magbasa-basa ng mga libro dito. So, maliit pa lang yung pamangkin ko, baby pa lang siya. Pinupuntahan na namin ito. Meron din tong cafe sa loob, nasa 3rd floor yata. So, ang dami-daming mga book na pwede mong basahin. Dito rin naalala ko, binili ng aking sister yung buong set ng Twilight book niya, yung original na Twilight, yung naging movie. Tapos, nung naging dalaga naman na yung aking pamangkin na si Adeline or Isa, dito na rin yung favorite niyang lugar kasi ang dami na niyang nabiling libro dito. Medyo
pricey kasi nga 'di ba fully booked BGC, pero okay naman, at least magaganda yung quality ng mga libro dito mga ka-housewife. And nakaka-relax, pwede kang tumambay dito ng ilang oras at pwede kang magbuklat-buklat ng mga ibang book dito na hindi nakaseal. So ito yung area na sabi ko may cafe pero sarado sila that day kasi nga Holy Week. And luckily nga open pa rin tong fully booked. So sabi ng reception sa baba, sa third floor daw yung mga Bible area, pang-adult, tapos nasa second floor naman yung pang-batang Bible. Kasi kami ng husband ko, meron kaming Bible sa bahay na Catholic edition na bigay ng simbahan nung namatay yung daughter namin. Nung mismong burol niya, nung nagkaroon kami ng mass service doon, ay binigyan kami ng priest ng Bible nila. But now, gusto namin magkaroon ng husband ko yung original version naman ng Bible. So, finally, ay nakapili na ako after how many long pili-pili. Ay nakabili na ako ng Bible ko kasi wala akong makitang KJV version. Ito na lang muna ang babasahin ko. Tapos yung husband ko is Tagalog version. Dahil kung mamayang gabi sa kwarto ka, magba-Bible study ka. Kasi mostly, yung mga pamangkin namin, pag napupunta sa bahay, ay dun sila sa room namin natutulog, katabi ni Molly sa bed niya. Yan, finally nabayaran ko na yung aming book. Tag-isa kami ng husband ko. Super happy ko that time, mga ka-housewife. Ayan, paulis na kami. Repent. Sorry, Lord. I'm sorry. Ask for forgiveness. That time kasi may nasasabi na naman ako na hindi maganda mga ka-housewife, kaya itong bibig ko hindi makapag-stop talaga. Kaya sabi ng pamangkin ko, Mami Len, repent. Pag siya naligo, dapat tayo din. Kasi yung bato na yan, minsan walang tubig yan dati. Tapos ngayon may tubig pa. Ang sarap maligo that time mga housewife. Tapos naalala ko, tinanong ko pa yung guard kung pwedeng maligo. Charot. Papunta na kami sa parking area and then nag-dinner lang kami sa labas. Tapos umuwi na. And then yung sister ko, sila, pumunta muna ng Vista Mall para manood ng Sinakulo. And then pag uwi, super excited kami ni Moy buksan ito aking bagong Bible. I hope you enjoyed this video mga ka-housewife kahit mahaba. And I hope you enjoyed your long weekend. Thank you for watching mga ka-housewife. Hanggang sa muli. Bye!